Humihingi po siya ng tulong sa inyo, Idol, na makausap ang kanyang anak. Kung bakit po pinopost siya nito na wala daw po siyang kwentang nanay. Jessica, ano itong nababalitaan namin? Yung mama mo, kung ano nung klaseng pangwawalang hiyang ginagawa mo. 3 years na po sa akin yung mga kapatid ko, hindi po sila nag-aaral. Tapos hindi rin po siya nagsususpenso sa amin. Ang gusto ko lang po is magsuspenso siya sa amin ng maayos para galangin din po namin siya. Pwede ba stop mo yung pamamahiya sa kanya sa social media? Tigil ko po yun, pero magsuporta siya. Dapat nga po umuwi na lang siya dito para yung mga bata nasa kanya. Kailan yung huling nakatanggap kayo ng pera, Jessica, mula sa mama mo? Mga month of February po, 50 pesos lang po yun. Kung tutusin po ako dapat na maging masama ang loob sa kanila dahil binigay ko yung the best po pero hindi nila in-accept. Ma'am, pwede ba starting right away magpadala po kayo ng pera sa mga anak nyo? Magbibigay ako pero i-show mo na mapapag-aral mo ang 3 mong kapatid. Oo ma, susure ko. Gusto mo ibibidyo ko pa pag i-enroll ko ngayon Oo, sige. Jessica, kapag hindi tumupad yung mama mo sa usapan, sumbong mo sa amin, padideport natin mama mo. Okay, Jessica? Okay po. So Jessica, ikaw yung panganay na anak nitong si mama mo, si Ma'am Imelda. Ito yung 3 kapatid. Paano nag-start? Bakit nalayo kayo kay mama? Bakit napunta kayo kay lola? And then, yun nga, bakit umabot na itong mama mo hindi na nagpapadala sa inyo? Wala nang tulong. Kasi po, nung nag-abroad siya kay lola na po talaga ako nakatira. Tapos ito pong mga bata na kay papa. Tapos nagpapadala din po siya kay papa. Kaso po, hindi ko po alam kung magkano pinapadala niya. Tapos nag-start po siya na hindi na magpadala nung nagka-problema po sila ni Papa. Tapos yun po, nagkaloko-loko na po, nahinto kami sa pag-aaral lahat. Yun po. Nasaan ba kayo dati? Sila po, nakipapa po sa Batangas, tapos kinuha po ni Mama. Tapos ngayon pong pinagbakasyon ni Mama itong 3, hindi na po sila bumalik. So, ibig sabihin, itong 3 kapatid mo ay nasa side ng mama mo before. Ikaw ay talagang na kay lola. Kay lola ka na lumaki. Pero nung nandun ba sila sa Marinduque, sa side ng mama mo, ano bang sitwasyon yun? Okay po yung pag-aaral namin, nakakapag-aaral po kami ng maayos. May bound po kami lagi pag napasok po kami. Kaso po, tuwing matutulog po, lagi po kami minumolesta nung 3 po namin pinsan, yung anak po ng kapatid ni Mama. Kaya po umalis kami dun. Kayong 3? Opo. Alam ba ni mama mo yung nangyayari? Opo, alam niya po yun kasi po hindi siya naniwala. Gumagawa lang daw po kami ng kwento. Minumolesta kayo ng kamag-anak niya. Sino doon? Si Girl Jerwin po, si Aljun po, tsaka si RJ po. RJ po. Ano yung ginagawa sa inyo? Kung saan po kami hinihipuan, tapos po yung daliri nila, inaano po sa ari namin. Ganun po yung ginagawa nila. Pero nung nagsumbong po kami kay Tito, ayaw po nila maniwala. So, ginawa ito sa'yo? Opo, sa amin pong 3, lahat po kami. Pati ikaw? Opo. Kailan yun nagsimula? Nung pagdating po namin dun, wala pa pong nangyayari. Tapos, mga isang buwan po dun na po yung may bagyo po nun, tapos nag-brand out po. Kala ko po ipis lang po yung umano sa ita ko, kamay po pala. Anong ginawa mo? Nagsambong po ako sa kanya. Tapos umiiyak na lang po ako nun. Ilang beses nangyari po? Ano po, gabi-gabi po yun. Pag nalalasing po sila, pag yung trip po nila kaming anuhan. Pero nagsumbong po talaga kami sa kanila, hindi po talaga nila kami pinaniwalaan. Kahit kay Mama. Sabi po, kami na daw po yung tinulangan, kami pa daw po yung gumagawa ng kwento. Wala daw po kaming utang na loob. So, itong gumagawa sa inyo ng kababuyan na to, kaano-ano nung mama mo? Pamangkin po. So, mga ilang taon sila? May mga asawa na po. Mga 20 plus, 30 plus po. Tapos yung isa po, 19 po ata. Kailan kayo dumating dun sa puder ng mama mo? 2013 po yung pumunta po kami doon. 12 years old po ako nung pumunta po kami doon. Isang buwan po, inaalagaan po kami nila lagi. Tapos yung pauwi na po kami dito, inihipuan po ako. Tapos inihipuan po kaming 3. Nagsusumbong po kay mama, hindi po naniniwala sa akin. Anong sinasabi mo kay mama mo? Sinabi ko po kay mama nung unang sumbong ko po sa kanya, ba't ganito yung mga pamangkin mo? Ba't ganito yung ugali? Ang babastos. Tapos sabi po ni
Mama, ano bang pinagsasabi mo? Ikaw yung na ngayon inalagaan, tas ganyan pa yung mga ugali nyo, sinisiraan niyo yung mga nag-alaga sa inyo. Ganun po yung sabi niya sa amin, tas hindi na po ako nag-reply, ginanon niya po ako. So, paulit-ulit na lang to tuwing gabi ginagawa sa inyo yan? Opo, tuwing gabi po, tas mga lasing po sila, ginaganon po. Si RJ po yung nag-ano po, yung unang humipo po sa akin, si Aljun po. Nakaano po siya sa kama, tas yung kamay niya po, ginaganon niya po sa itak, pupunta po sa ari ko. Tapos si RJ po, yung kapatid niya po, may kasama po ng lalaki yung nakita ko. Tapos yung magsusumbong po ako sa tatay niya, sabi po sa akin, wag daw po ako magsumbong kasi papaluin niya daw po ako pag nagsumbong ako. Ilang taong ka noon? 12 years old po. O ikaw, Be, alika dito. Ilang taong ka na? 12 po. So kanina, nung nagkukwento si ate, umiiyak ka, ginawa din ba sa'yo? Opo. Anong ginawa sa'yo? Yung aral na po sinusubo po sa bunganga ko. Nino? Ni RJ po. Kailan ito ginawa sa'yo? Hindi ko po alam, maliit pa po ako nun. Anong ginawa mo nung ginawa niya yon? Ala po, sabi niya po pag nagsumbong daw po ako kay tito, bubugbugin niya daw po ako. Nagsumbong ka ba kila ate? Tulog po niya sila at nagsusumbong po ako kila tito, hindi po sila naniniwala. Lasing din siya. Lasing po sila, tapos may kasama po siyang 3 lalaki. Tapos? Doon po, pinaanuan po kami, inihipuan, tapos sinuubaran po kami. Ano pa yung mga ginawa sa'yo? Ano po yung ari niya po, sinaano po sa ari ko. Tapos? Inihipuan po ako, tapos yung mga ari po nila, pinapagtulungan po nila ako. Hindi naniwala si mama mo nung nagsumbong ka? Hindi po. So kaya ayaw niyo nang bumalik doon? Opo. Ikaw, anong ginawa sa'yo? Ano po yung ginawa po sa akin ng Aljun, yung daliri niya po, inaano po sa ari ko. Tapos po yung kay Jerwin po, yung kamay ko kinukuha niya, tapos pinapawak niya po sa ari ko. Nagpapatay mali siya na lang po kami noon, kuwari po tulog kami. Tuwing gabi, nihimas-himas po niya yung ngita ko. Tapos para po matigil yun, kuwari po magigising kami, kuwari po iihi na lang po para po matigil yung ginagawa nila. Tapos yun po, titigil po sila. Tapos kinabukasan naman po ng gabi, gagawin na naman po nila sa amin yun. Umabot ba sa punto na ginalaw ka niya? Hindi naman po. Yung hipo-hipo lang po, tapos po yung daliri nga po ng Aljun, pinapasok po sa ari ko, ganun lang po yung ginawa niya. Umabot ba sa punto, Be, na kumbaga may nangyari sa inyo nitong RJ? Opo. Yung 3 po niyang tropa. Anong ginawa sa'yo? Inubaran po ako. Tapos? Tapos ginamit na po nila ako. As in, kumbaga yung ari nila, pinasok dun sa ano? Opo. Ilan taong ka nun? 5 years old po. Kailan yung huli na minulesta ka nitong mga to? Yung pauwi na po ako dito. Ilan taong ka nun? 9 po. Oh, ano yung ginawa sa'yo? Ano po yung ari niya po, inaano po dito sa pisngi ko. Tapos inaano po ako, ginigising ko po yung ate ko, pinapalo niya po ako. Tapos yung po, ginulagalan na po niya ako, inuubaran na po niya ako. So bago ka umalis, doon nangyari yung panghahalay sa'yo? Opo. So Jessica, bilang panganay na kapatid, alam mo ba itong mga naikwento ng iyong mga kapatid, yung mga panghahalay, pambababoy na ginawa sa kanila habang nandun sila sa poder ng kamag-anak ng mama mo? Opo, alam ko po, pero hindi po ganun katulad ka-detalya kanina. So nagsusumbong sila sa iyo? Opo. Ano yung mga sumbong nila? Yun nga po, hinihipuan daw po sila. Pero po yung sa bunso po namin, hindi po alam na ginalaw po talaga siya. Nabanggit mo ba yan sa mama mo? Hindi po. Kasi po, in-unblock ko po si mama nung pagkatapos lang po yung on-air nung sa TV. Yung kaso ng mga kapatid nyo, hindi nyo nabanggit kay Idol Rafi, hindi niya alam na may mas malalim pa palang dahilan itong mga bata, itong mga kapatid mo, kung bakit ayaw na nila na bumalik doon. Matapos ng pag-uusap nyo ng mama mo sa programa ni Idol Rafi, paano na yung nangyari? Nagkaroon po kami ng pag-uusap. Sinisi niya po ako dun sa nangyari kasi po binaligtad ko daw po yung sitwasyon. Tapos po, nag-PM na po ako sa kanya, in-unblock ko siya. Napag-usapan po namin yung sa pag-aaral ng mga bata.
i-enroll ko daw po. So, na-enroll ko na po. Sasagutin niya ba yung mga kailangan ng mga kapatid mo? Hindi po namin napag-usapan kung sasagutin niya po yung mga gagamitin ng mga bata sa pag-online class. Yung napag-usapan lang po namin yung suporta po, pero wala po siyang binigay kung anong amount po yung may bibigay niya. Pero ikaw bilang panganay na anak, sa tingin mo ba, magkanong halaga ang dapat para sa mga bata? Or may hinihiling ka ba sa kanya? Yung gusto ko po kasi ma'am, umuwi na lang po talaga siya. Kasi po, sabi niya po nagme-maintenance pa po siya ng gamot niya. So kung nagme-maintenance pa po siya ng gamot niya, tapos magpapadala pa po siya sa amin, paano na lang po yung kakainin niya pa po doon? So mas gusto mo na lang sana Apo, na umuwi siya. Kasi 6 months na lang po daw siya doon. So 6 months na lang daw po yung isusustento niya sa amin. Kaya po nag-chat po siya sa GC namin na magpasalamat daw po ako kasi po may 6 months pa daw po kaming mahihita sa kanya. So, kaya po nag-chat po ako sa kanya na salamat po sa 6 months support niya. Parang utang na loob niyo pa na magpadala siya. Opo. So pagbalik daw niya dito, ano magiging usapan Hindi na daw niyo? po siya babalik sa ibang bansa ulit. Kasi po kahit daw po nandito siya sa Pilipinas, hindi daw po siya magugutom. Paano yung mga kapatid mo? Tinanong mo ba siya? Hindi po. Hindi ko na po siya nireplyan nung sinabi niya sa akin yung mga yun. So parang dito talaga wala siyang pakialam sa inyo. Opo. Ikaw, syempre bilang panganay na anak, sa tingin mo ba itutuparin niya itong pangako sa inyo? Marami na po siyang pangako sa amin kasi hindi ko natupad. Kung mahal niya po kami, dapat po tinulungan niya po kami sa nangyayari ngayon. Kaso po wala, mas gusto niya po dun. Yung panganay po niyang anak, yung anak niya po sa una, may asawa na po yun, may anak na sila, may sarili na din pamilya, pero dun pa po siya nagpapadala. Samantala kami po dito, hindi niya po kami pinapadala. Pero mahal mo ang mama mo. Opo, kasi po nanay ko po yun. Ipaparating ko kay Idol Rafi yung mga nangyari. Kung baka pwede natin pang sampahan ng kaso itong mga kamag-anak niya na bumaboy sa mga kapatid mo. Opo. At kung may maitutulong sa Idol Rafi sa inyong magkakapatid. Ha? Opo. May mensahe ka ba sa mama mo? Umuwi na lang po sana siya. Yun lang po. Kayo, may gusto kayong iparating kay mama? Mag-iingat na lang po siya sana doon, tapos sana po umuwi na siya. Para po kahit paano makita namin siya kahit malayo siya. Pero mahal mo si mama? Opo, mahal naman ko po yung mama ko. Pero po ganun yung trato niya sa amin, parang hayop. Sabi niya pa sa amin, huwag daw po kami pupunta sa libing niya pag namatay na po siya. Ayaw niya daw po kami makita. Sinabi niya sa'yo yun? Sa amin po. Tsaka po, ayaw niya na daw po sa amin kasi matagal na daw po niya kami tinakwil. Mga visit daw kami. Pasakit daw kami sa buhay niya. Pero po kahit ganun, iniisip pa rin po namin siya. Sinasama namin sa prayers namin kapag gabi. Kasi po nanay namin siya po yung nagbigay ng buhay sa amin. Kahit po ganun siya, mahal po namin siya. Mag-iingat na lang po siya doon. Mahal na mahal namin siya. Umuwi na lang po siya dito. Yun lang po. Ikaw, Bunso, may gusto kang sabihin kay mama mo? Ano na lang po siya. Gusto mo na lang naalagaan ka niya. Kayo po ang lola nitong mga bata. Ano, bali kayo po ang nag-alaga na sa kanila? Ako ang nag-aalaga sa mga yan sa ngayon. Ilang taon na sila dito. Ako lahat nag-iintindi sa kanila. Ang anak ko yung tatay nila, pero meron na nga sa sariling pamilya uli, kaya hindi na yung naano dito sa akin. Nagpapadala lang siya. Kung halimbawa, nagkapera siya, pinadadala niya yung mga anak niya. Parang pasuporta lang ba sa akin, dahil nga meron naman siyang ibang pamilya na. Kaso nga, hindi ko alam na ganyan pala ang nangyari sa mga bata. Wala sinukwento sa akin niya kahit ako tanong ng tanong. Kaya pala ayaw silang magsikibog. Ayaw walang nalaman ng buong katotohanan. Ginanyan pala sila. Sabi nila kaayos-ayos niyang mga anak niya doon. Kaya pala hindi ko na mapilit kasi pag ako nagagalit. O sige, babalik ko na lang kayo doon sa nanay mo sa Marinduque. Ayaw po namin lola, baka po kami mga magbuntis. Sabi niya gano'n sa akin. Bakit ano bang ginawa? Ayaw naman ho nila magsalita, tumutulo lang ang luha nila pag kinakausap kong mabuti. Ayaw nila magsalita, yung pala ganyan ang nangyayari sa kanila. So
Ano hong pakiramdam nyo kanina habang kinikwento na yung apo nyo, ganun ho kababo yung ginawa sa kanila sa murang edad po nila? Ako kanina ay naiiyak dahil ngayon ko lang din nalaman ang buong katotohanan. Eto, si Jasmine, sinabi ko sa kanya, Melda, yung anak mo nabanlian. Sabi ko sa kanya, ni isang letra, wala siya sinagot sa akin. Iyon naman bunso, nalunod. Sabi ko, yung si Jenjen nalunod. Kahit isa rin wala akong narinig. Kung siya ay ina, dapat ni isang salita o nanay, bakit nalunod? Magtatanong siya kung bakit, anong pangyayari. O wala akong narinig. Hanggang sa oras na ito, hindi niya ako kinakausap. So, ilan taon na ho ba yung mga bata na nanuluyan ho sa inyo? Bale, magtatatlong taon na yan dito sa akin. So, yung 3 taon na yan, Lola, ay hindi ho nagpadala kahit piso itong si Imelda? Wala yung binibigay sa akin. Kasi nga noon, nung sabi sa kanila, binigyan ng 50 pesos. Yun ang binigay nila sa kanila, 50 pesos. Iparating ko po kay Sir Rafi yung sitwasyon. Baka po may maitulong pa siya dito nga po sa mga apo nyo at sa inyo. At syempre, yung ginawa po nung mga pamangkin nitong si Ma'am Imelda sa mga bata ay kailangan mapanagutan din po nila yun. Yung ba naman matino na mga kamag-anak. Tsuhin niya, anak ng tsuhin niya, pag nagsumbong, sasabi kung ano nung kinukwento. Magkukwento ba ang mga bata kung hindi totoo? O isipin niyo, lalo na yung maliit. Hindi dapat nalalaman niya kung anong ginagawa talagang kababuyan sa mga anak niya. Galit pa siya. At gusto niya pa bumalik po doon? Gusto niya kasi ibalik doon. Kasi sabi, ang ganda-ganda ng sitwasyon ng kanyang mga anak doon, bakit daw kinuha-kuha? Pero hindi ho yan kinuha. At nagbakasyon sila dyan, ayaw na nga nilang bumalik, lalo nang napunta dito. Ma'am, ganito, nakausap ko na itong si Jessica at ayon nga sa kanya, pagkatapos daw po ng pag-uusap nyo kay Sir Rafi, parang sinisi nyo pa daw po siya. Parang nga ganun pa nangyari kasi wala naman po ako narinig sa kanya na panahong nasa akin yung mga bata na yan, nag-aaral po yan. Once na kinukuha ng ama, ang po nangyayari, nag-on off po ang pag-aaral ng mga bata. Continuous po ang pag-aaral niyan. Pag kinuha ng ama, papasok lang po sila ng mga 3 months, 4 months, nag-i-stop po sila. So, ibig nyo pong sabihin, Ma'am Imelda, nung nasa poder nyo po ay maganda ho ang kalagayan nitong 3 anak nyo? Para po magpapatunay po niyan. Malaki nga po ang panghihinayang ng mga teacher niya na bakit inuwi daw po ng Cavite yan ay continuous ang pag-aaral ng mga bata sa Marinduque. So, parang sinasabi nyo po nung napunta dito, nasira yung pag-aaral ng mga bata? Ganun na po nga po, madam. Alam niyo ho ba yung ginawang pambababoy dito sa 3 anak mo nung nandun po sa poder ng mga kamag-anak nyo? Ang akin po, madam, tanungin niyo din po yung mga bata na yan kung ano pong ginawa ng tatay nila sa panganay ko. Ma'am, ang tinatanong ko... hindi ko po alam yan. Pero sa ngayon po, sinabi niya yan, kaya ang reply ko po doon sa bata, nag-aano kayo ngayon ng gayang istorya? Yung bang ginawa ng tatay mo sa ate mo? Ino-open mo din ba sa staff ni Sir Tolpo? Okay, sige. So ito ma'am, ang tinatanong ko, itong 3 anak mo habang nasa Marinduque, ikinuwento niya sa amin dito na yung pamangkin nyo na si RJ at yung isang pinsan mo, silang 3 binaboy po doon sa poder ng kamag-anak mo. Anong masasabi mo doon ma'am, na nagsusumbong siya sa'yo, hindi daw ho kayo naniniwala? Hindi ko po kasi kasi nga po, madam, wala po ako sa kanila. Kahit po yung sumbong ng anak ko, yung panganay ko, ma'am, wag natin pag-usapan yun sa panganay. Ang tinatanong ko, yung pong 3 anak mo, nung minumuleste po, binababoy dun sa lugar ng kamag-anak mo. Paano nga po ako, madam, wala naman po ako nakikita. Kaya nga po, yan po, matagal na pala sabi ni, matagal daw. Pero nung nagsalit sila, nung nandiyan na sa poder ng tatay nila, wala silang sinasabi sa akin nung nasa poder sila nasa side ko sila. Nagsumbong ka ba sa mama mo? Oo po, ako po yung nagsumbong sa kanya. Anong ginawa niya? Hindi po siya naniwala na sabi niya po sa amin na sinisiraan daw po namin yung nag-alaga po sa amin. O yan ma'am, yun ang sagot ng anak mo, nagsumbong daw siya sa'yo. Kaya nga po, madam, nagsumbong po sila, wala na po sila sa poder, sa side ko. Diba nagsumbong ako sa iyo nun, din ako nakatira sa inyo, sa Salawag. Mag-i-scroll down ako ng mga message mo, hahanapin ko yan. Wala pero sinabi sa iyo, nagsumbong nun, hindi sa message. Yung sa message, dun sa Kimmeher ko ako nagsumbong sa iyo nun yung ginawa mong account. Pwede mong burahin yun kasi nasa iyo yung nun, pwede mong burahin yung message ko. Wala. Diyos ko. Ano bang inaano ko sa inyo? So ma'am, Ma'am Imelda. Kasi sabi niya sa akin, nandito na ako sa Dubai. Sa Malaysia ka pa lang nun, makakadating mo pa lang nun. Nagawa sa akin. Ginawa ko ang lahat hanggang ngayon, masama't masama pa rin.
Ma'am, naririnig niyo po ako? Opo. Oo. Salita lang po, madam. Oo, kasi ma'am, nakikinig ako sa usapan niyo kasi dito parang sinisisi mo pa yung mga anak mo na hindi nagsumbong. Pero ang kwento niya dito, nagsumbong po sa inyo at di po kayo naniwala. So, umuwi po ako, maayos po ang paghihiwalay namin yung mga yan. At may mga pag-uusap pa kami na sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng bakasyon, umuwi kayo ng Cavite. Maganda po ang usapan namin yan. Wala po silang inano. Nung time na nag-message sila, nung nakuha na sila ng tatay nila. Nung bang nandun kayo, nagsusumbong Yung po ang kayo? ano doon. Sa mama nyo? Nung nandun, Nasa Marinduque po ako nun. Nagchat-chat ka? Nagbigay po kasi siya ng cellphone nun, tapos sabi ko po sa kanya, ito na yung panahon para magsumbong ako sa kanya, pero hindi po siya naniwala. ano sabi niya? Gumagawa pa daw po kami ng issue, kami na daw po yung inalagaan. Ayun ma'am, may pag-uusap daw kayo na ganon. Ang akin po, wala po silang sa akin nung time na ako nandyan. Kaya nga ma'am, kasi nangyari nga ho, nung wala na ho kayo, malamang bang molestahin ito ng mga kamag-anak mo habang nandun ka? So bilang ina ho, anong reaksyon nyo na ngayon po itong mga anak nyo, yun nga, minolesta, binaboy ng mga kamag-anak nyo? Masakit po sa akin dahil nangyari din sa panganay ko. Dito ho, sa tatlo. Kaya nga po, madam, wala po ako masakit din sa akin dahil hindi lang pala sa kanila nangyari din sa panganay ko yan. Itong tatlong bata, ano nang plano nyo? Hindi po yung pinag-usapan na rin po natin. So magsusustento kayo? Continuous na po yun. Apo. Kung sila i-stay dyan sa lola nila, sige po. Oo, saka lagi po namin i-update itong si Jessica kung totoo na nagpapadala po kayo. Sige, so Ma'am Imelda, ganito ha, kasi si Sir Rafi, papaalam ko sa kanya yung mga nangyari kasi hindi naman pwede na palampasin lang natin to, na hindi managot yung mga kamag-anak nyo na nambaboy dito sa tatlong anak mo. Iparating nyo ho sa kanila yan. Ang iaanok po, madam, paano po yung nangyari sa panganay ko? Pwede hong mag-file lang kaso yung panganay nyo, walang problema. Hindi po to menor de edad, ha? So itong tatlo, kung tutuusin nga ma'am, ikaw dapat bilang ina, ikaw dapat ang maging complainant dito, pero sa nakikita ko ho, parang binaliwala nyo na lang. Kasi po, noong panahon din po yun, minor din po yung panganay ko noon. Kasi, kung hanggat maaari po, ayoko na ng mga bulog-bulog-bulungayan dahil pamilyang ano po namin. Kung yun po ang gusto nila, edi sige po. I-open ko din po yung pangyayaring ganun sa panganay ko. Okay, sige, ganun na lang Ma'am Imelda ha. Asahan namin yung sustento na ibibigay mo sa mga anak mo. Mag-i-inform po ako sa inyo, madam. Mag-i-inform din po ako sa inyo. Sige Kay po, Ma'am asahan Kelly. namin yun, ma'am. Hello, Nay. Kung gusto ng mga bata dyan, ika na lang. Mag-aano na lang ako sa inyo ng pera. Ika, makinig ka ha. Ang nagsusuporta lang sa akin si Gerald ha. Wala na. Pinaghahati-hati ko yun. Kung ano yun, yung pinagsasalo-salo na namin. Hindi ko kayang tiisin ng mga anak mo, Melda. Oh, bahala ka. Basta ako, alam mo ang kalagayan ko. Yan naman nila laging gusto eh. This July, magpapadala na ako. Okay, sige. Ma'am, ganito ha. Pero okay Kasi na yung po, mga okay anak po. mo, gusto na mapauwi ka. Pero ito, si Jessica, pag talagang hindi ka nagpadala, wala kaming choice kundi mapadeport po kayo dito sa Pilipinas. Kasi may grounds po yan, pinabayaan nyo yung mga anak nyo. Kaya make sure po na magbibigay po kayo ng mga kailangan po ng mga bata. Malinaw ho. Ito pong July, mag-ano po, i-update ko po kayo. Okay, sige. Maraming salamat, Ma'am Imelda. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. So Jessica, bumalik kami ulit kasi nagkausap nga tayo at nakita namin na medyo, ayun nga, kailangan nyo ng mga groceries dito or may mga pangangailangan kayo. So, may handog si Sir Rafi sa inyo, ha?
Lola, may padala si Sir Rafi sa inyo kasi agad inutusan niya ako na magbigay ng kaunting tulong po para sa inyo. So, kunin natin doon sa sasakyan. Okay, tara. Salamat sa'yo, Idol Rafi. Ito, groceries galing kay Idol Rafi. Nandun mga dalata, noodles, mga shampoo, sabon, toothpaste na mga pangangailangan nyo sa pang-araw-araw. At syempre may mga bata, so naglagay kami dyan mga biscuits na pwede nyo, gatas at kape. So, ayan, ganun na po. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong Sa tingin nyo ba ito ay makakatulong sa inyo magkakapatid and then also kay Lola? Opo ma'am, malaking tulong po to para sa amin ma'am. Nagustuhan nyo naman yung bigay na Idol? Opo, sobra po. Ano masasabi nyo kay Idol? Maraming salamat po dito sa tulong niya. Malaking tulong na po sa amin ito. Napakalaking tulong na nito, kaya ako nagpapasalamat ng marami. Maraming salamat. Bakit parang naululuha ka, Lola? Papasalamat ako't ako'y natutuwa. Malaking tulong nga yung nabigay nila sa amin. May mga anak ako pero walang mga hanap buhay. Tapos itong mga apo nyo po ay cargo nyo pa dahil itong nanay nila hindi ho nagbibigay. Kahit nung pa ho yan, ako'y nagsasabi sa kanya na tulungan niya ako pero wala lang. Parang wala siyang narinig, walang nakikita. Ganun lang. So ito at least po, Lola, kahit paano ho ay makakatulong po sa inyo. Oo, malaking tulong itong binigay niyong biyaya sa amin saka sa mga apo ko. Sir Rafi, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin at nagkausap na rin po kami ng mama ko na sasagutin niya na po yung pag-aaral ng tatlo kong kapatid. At tungkol po sa pag-aaral, na-enroll ko na po yung mga kapatid ko. At salamat din po sa binigay niya sa aming grocery. Malaking tulong po ito sa amin. Sa July po, magpapadala na po yung mama namin. Nagkausap naman po kami. Regarding po dun sa pagpapile ng kaso, mag-uusap po kaming magkakapatid kung ano pong desisyon nila. Sir Rafi, maraming salamat po dito sa malaking tulong na binigay niyo po sa amin. Tsaka po, okay na po kami nila mama. Salamat po kasi po inintindi niyo po yung ano namin, yung problema namin. Maraming salamat po ulit sa mga grocery sa binigay niyo po sa amin. Yun lang po, God bless. Sir, ako po nagpapasalamat ng marami sa mga biyayang binigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito sa akin at sa aming lahat. Kasi ako lang naman po talaga nag-iintindi dito sa mga apo ko. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Rafi!